Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Balik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong pag-attend ng hearing ni Ramil Madriaga doon sa Kongreso tungkol sa impeachment ni BP Sara. Kasi alam naman po natin, sa dinami niya ng sinasabi doon, nadadamay nga pati ulit dito si PRRD. Kasi ayon mismo sa kanya, binigyan daw di umano siya ni PRRD ng 25 million para daw ibili ng big bike, mga kababayan. Ngayon, ang pinagtataka ko po, kung binigyan ka ng isang tao ng pambili ng big bike, bakit sa'yo mo ipapangalan? At sa anak mo? Alam naman po, hindi sa'yo yun. Halimbawa po, inutusan ka lang dahil ba ginawa lang siyang dami? O tapos siya ang gumamit ng motor pagkatapos niyang mabili? Paano tayo maniniwala doon? At nasaan na kaya yung motor ngayon, mga kababayan? Kaya niya bang ituro ngayon yung mga motor na yun kung sino ang may hawak? Na kay PRRD na ba? Kasi ayon mismo sa kanya, siya daw ang unang gumamit, tapos napunta na daw doon sa BP Sara. Pakinggan lang po muna natin itong hearing ng Senado na pinagtuturo ni Madriaga kung saan daw sa yung video call, mga kababayan. Po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group, si Suarez, Air Force, tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman, at yung kanya pong may bahay si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas, buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. Siya po si Atty. Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukhaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun nasa naka-black po. Pakituro nyo po kung nasan kayo dyan. Pakituro nyo po. Okay. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Attorney Ryan Kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa card left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video? Yan, mga kababayan. Tingnan natin yung sagot ni... Kasi isipin mo, kung video call yan, halimbawa po, kung talagang video call yan, dapat isang picture lang si BP Sara. Bakit tatlo? Kung in-upload man po yan sa Facebook, hindi pwede mo magdikit-dikit yan. Kasi kung sinisigurado po ako, iba't ibang araw yan. Bakit mo siya i-upload? Halimbawa, kung kami magkausap ni Madriaga nung araw na to, pag i-upload ko, yun lang yun. Pero pagka dikit-dikit, hindi mo mapagdikit-dikit ng ganyan, mga kababayan. Kasi kung isipin mo, yung kuha nung nasa kanan, nasa kaliwa, kung nasa kaliwa mo, halos parehas lang doon sa kanan mo.
na mayroong tao sa unahan ni BP Sara na naka-face mask. Tapos yung gitna, nasa baba na si BP Sara. Yan ba kaya bang i-upload sa Facebook yan ng ano? Pwede siguro yan, yung separate na picture. Tapos pinagsama-sama lang. At lalabas ngayon na parang group, video call. Diba po? Kasi kung papansinin mo, kung isang araw lang yan nagawa, kasi nga, isang t-shirt lang lahat ng tao. Kung papansinin mo, isa. Kung isang video ko lang yan, bakit 3 BP Sara? Doon po yung mali. Tingnan lang po natin halimbawa po kasi, kung mag-video call ka, meron kang sarili mong box na isa. So, sino yung kausap mo, may box din po sila. May box. Paano nangyari na 3 BP Sara, lahat sila kausap? Di ba po, mga kababayan? Diyan ka po magtataka. Kasi katulad nga po ng sinabi niya kanina sa hearing, na binigyan daw po, di umano siya, ni PRRD ng 25 million. Pambili daw di umano ng mga Ducati, mga big bike. Tapos, ang nangyari doon, siya yung bumili. Halimbawa, kung ako si PRRD, inutusan ko si Madriaga na ito yung 25 million, bumili ka ng mga Ducati at saka big bike doon. Bakit ko ipapangalan sa anak ko kung hindi naman sa akin? At bakit naman sa akin ko ipapangalan, bakit hindi nung mismo sa nag-utos, mga kababayan? Ganun na ba kabobo si PRRD? Na uutusan niya yung isang tao na sabihin, bumili kang big bag doon, ipangalan mo sa'yo. Pero ang tinanong siya kung sino ang gumamit ng big bag, siya din, at saka yung anak niya. Diba? Paano tayo maniniwala sa isang kriminal, mga kababayan? Na ayon nga mismo sa kanya, wala namang direktang utos na nagsasabi si BP Sara mismo ang nagpa-deliver ng pera sa kanya. Puro telepono lang. Pero mahirap patunayan yun, mga kababayan. Kasi nga po, marami na pong technology ngayon na pwedeng baguhin ang boses ng isang tao. Halimbawa po, lalaki akong tumatawag, pwede ako magboses babae. Di ba po? Yun po yung katotohanan. Huwag na nating masyadong paniwalaan si Madriaga. Kasi isa ho itong kriminal. Katulad ng sinabi niya, pumarking sila sa ombudsman at sa Mega Mall, iniwan lang yung susi, mga kababayan. Tandaan po ninyo, ito kidnapper ito. Hindi kaya yun ang modus nila, mga kababayan, na pagdating ng kotse doon sa Mega Mall, iwan mo yung susi at may kukuha dyan, mga kababayan. Tama? Kasi nga po, hindi niya alam kung sino yung kukuha. Ang sabi niya na lang, nagulat na lang daw siya na gamit-gamit na ng asawa ni kakilala yung kotse na pinaglagyan ng pera. Tandaan po niya, kumikidnapping po ito. Pwede niya pong gamitin yung lugar na doon sila nagkaroon ng palitan na pinapalabas niya na siya ang driver sa halip na yung kinidnap nila ang may dala ng pera, pinapalabas niya na siya yung driver. Pwede pong gano'n na senaryo, mga kababayan. Gano'n din po sa ombudsman. Di ba po? Ipapark niya yung kotse at iiwan niya yung susi. Pwede rin po. Kasi nga po, yung mga lugar na yan, hindi po kaduda-duda. Kasi nga po, ombudsman, kung kidnapping yan, ang lapit mo sa ombudsman, pwede niyang hindi ka pagdududahan ng mga tao. At nandoon mismo yung pati yung mga kinidnap ninyo kung sino. Baka ito po mga pinagsasabi ni Madriaga, maaring ito yung modus nila sa pagkolekta ng pera ng mga biktima nila sa mga kidnapping. Diba po?
Kasi nga po, kidnapper po ito. Kidnap po, ransom po ang lalabasan nito, mga kababayan. Baka yung sinasabi niya rito, yun talaga yung ginagawa nila. Binabanggit niya lang yung mga lugar na yon para maiba doon sa sa ginagawa nila. Saka makakita, magpaparking ka ng kotse, tapos iiwanan mo yung susi. Di ba po, mga kababayan, mahirap po yun. Ikaw nga pagkalabas mo sa sakyan, unang-unang mong hanapin, susi, nasaan ba susi? Baka naiwan sa loob ng sasakyan. Tapos ikaw, iiwan mo. Tapos aalis ka na. Mga kababayan, mahirap pong maniwala sa isang kidnapper. Kidnapper po, mga kababayan. Napakahirap po. Kasi nga po, ang totoo dyan, trabaho nila yan mangulikta ng ransom. Di ba po? Napakasimple lang. Ayon mismo sa kanya, hindi naman direktang nag-utos sa kanya si BP Sara na mag-deliver ng pera. Ngayon, sino yung nag-utos? Sabi niya, telepono lang daw po. Sinong kausap? Yung Yusik, yung PSG na si pangalan itong Kernel na hindi naman po si Kernel at Chika, yung isa pa. Meron pa siyang binabanggit na Kernel So, pakinggan lang po muna natin ito, mga kabayan, siya ulit. Conference. Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng Isip Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng Isip Pilipinas movement. Yan po, mga kababayan. Napakahirap pong patunayan yan, mga kababayan. Bakit? Isang damit lang yan, ni BP Sara. Kung sinasabi nito ni Madriaga na iba't ibang araw yan, wala naman siyang sinasabi. Pero ang lumalabas dito, pinapalabas niya, isang video ko lang yan. Kaya nga nagtaka si Luis Tro, bakit ang daming BP Sara dyan kung video call yan? Di ba po? Malinaw po yun Hindi kaya, tapos ang sagot niya, kinuha lang po kasi sa Facebook yan. Ibig sabihin, lumalabas dito, mga kababayan, na lahat ng page doon ng Isip, pinagkukuha nila yung picture. At maari, yung sa isa doon, nilagay niya yung mukha niya. Siguro, yung sinasabi niya na binabati pa siya ni BP Sara ng happy birthday, o baka naman maraming nakakakilala kay BP Sara at pinakiusapan na, ma'am, batiin mo naman po si Madriaga. Di ba? Pwede po mangyari yun na pwede pakiusapan si BP Sara. Alam naman po si BP Sara. Maano naman po kausap. Yun po nakakalungkot na katotohanan, mga kababayan. Kasi nga po, napakahirap pong isipin na si BP Sara mismo ang mag-uutos sa kanya na kumuha ng pera at mag-deliver. At tinanong siya mismo, sino ba yung pinag-deliveran mong mayor sa Laguna? Wala nga kasi sa affidavit niya kung sino yung mayor. Kung detalyado ka, anong araw, anong oras, sinong mayor, at sinong tumanggap, at saan sa Laguna. Yun po yung kailangan mong malaman doon, mga kababayan. Hindi po basta-basta yan. Kaya nga po, pagdating nito sa Senado, sa hearing na ito, ay wala ho mangyari dito kay Madriaga. Baka doon siya mag-iiyak talaga. Si Arte, ito, mga kababayan, galawan po ito ni Trillanes, mga kababayan. Kitang-kita mo naman po dito na talagang, galawan po ito ni Trillanes. Kasi isipin mo, 3 beses siya nag-deliver ng mahigit 37 million. Tinutugma niya po talaga doon sa 25 million na sinasabi niya na isang araw lang daw ni Gustay ng 125 million. Hindi daw totoo yun. Kaya nga kung isipin mo, 3 daw pong duffel bag na sinasabi na ang laman 37 million. Kung 37 million, bawat isa, 90 plus 7 million plus 7 million is
100, wala pang ano, wala pang 125 million. Di ba po, mga kababayan, wala pang 125 million kasi 90. Tapos, plus 21. O di, 111 million na. Di ba po, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot, mga kababayan. Sana po, subaybayan po natin ito kasi masyado pong may paglilin lang